Yo, 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 what's up? EJ Power nga pala at nandito ulit tayo sa MC Marathon. Bago ang lahat, bago ko makalimutan, shoutouts muna sa mga nanonood ng live. Kay RC, kay Jake Leo, kay Jack Collin, kay Roland Paulo Jordan. Good morning kung nasaan ka man ngayon. Kay Andre, yun pala yung mga nanonood ngayon. At ngayon, andito tayo sa second episode ng panibagong MC Marathon natin, ang Isa Buhay 2025. Ito yung pangalawang, sa pagkakaalam ko, ito yung pangalawang laban ng gabi mula sa second site. Di ko alam kung pang ilang second site na to. Ang papanoorin natin ngayon ay Manda Baliw versus Ban. Nung nakita ko itong matchup na to, sabi ko, match na match sila kasi hindi ko pa napapanood ng tutukan si Ban. Pero sa pagkakaalam ko is yung style niya is more on comedy. Para may pagka-slapstick na comedy. Ganon din si Manda Baliw. Kaya sabi ko magandang matchup to. Magbe-blend yung style nila. Oh shit, Berta Balentong na pala bukas. Good luck sa mga sasalang. Okay? Ayun. Excited ako sa laban na to. Napanood ko na siya pero hindi pa ng ganto ka detailed. Simulan na natin. Manda Baliw versus Ban. Game. Pakilala ako na parang kandidatong may balak na tumakbo. Malinis ang banat na parang gubat na kinalbo. Shoutouts din, unhinged at nanalo ng coin toss si Manda Baliw. Pinili niya ba na si Ban? Tigdalawang minuto dapat to. Lima ang hurado natin. Isa Buhay 2025 Tournament Battle. Pakinggan natin unang banat, second side 14. Ban. Yes, sir. Yata yan Game. Ito rin pala yung first battle ni Ban sa Luzon. Tingnan natin kung paano yung magiging reception sa kanya ng Manila crowd, dahil para sa akin napakahirap ng i-please ng Manila crowd. Kumbaga mataas na expectation nila sa mga MCs ngayon. Para mahirap na silang ang hirap na nilang pareactin. Kailangan para mapareact mo sila, quality talaga yung mga ibibitaw mo na linya. Game! Sa wakas, sikat na yung kalaban. Magkaka-million views na ako, sigurado. Isang malaking karangalan na makalaban ang isa sa iniidolo ko sa entablado. Matagal ko ng pangarap to. Salamat, Arik, sa ginawa mo. Tinupad mo yung pangarap ko na makasakay ng eroplano. Anong akala mo? Dream match kita? Ulol, kasing galing mo lang si Tokel. Kung di lang ako ibaba ni Enigma sa liga, matutulog lang ako sa hotel. Kasi ang tanda-tanda mo na. Tapos naman ng lyrics, dinosaur, T-Rex, and many more. Ang heavy, tol. Kung magiging dinosaur man tayo, ako yung T-Rex na apex predator, habang ikaw naman yung edible, mahabang leeg na herbivore. O ano, takot ka na? Ay hindi pa, Eddie Roar! Kamukha mo yung crazy old guy sa Kilid the City Hall. Multitasker na to na rapper, tangina, incredible. Tsaka mo na kuyabangan kung kaya mo na mag-ML, magre-recall, magtitikol kay Lexilor habang nagdi-DM si Roll. Ganyan yung joke. Ganyan yung rap battle, kahit jokes. Dinideliver na maayos. Hindi yung idadaan mo sa boses na pang kinder, city anyos. Pag nag-joke to, parang bata. Kaya patok to sa inyo. Kahit ako, mawiwili ata kapag may joke pamangkin ko. Nawiwili daw sa quotes ni Tito ang mga nanonood. Kamo, unique daw ang mga jokes na dito. Daming nauutong tao. Yung mga banat mo, antigo, di mo ko mabubulok, gago. Konti na lang yung lumang stilo, kaya ka nagtutunog bago.
Tugmaang Delo, jokes ni Zaito, nagawa niya nagampanan. Kaso yung rap battle, nagbabago, naangat na ang barahan. Karamihan sa mga fans ni Gago, matatanda na walang alam. Advance ka lang sa mga tao na na-stuck sa nakaraan. Ang ina mo ha? Ano? Laban ko kay 30, nag-wordplay ako. Kasi yun ang kanyang kahinaan. Laban ko kay Kenzer, nagpatawa. Kasi yun ang epektibo sa kalaban. Sana mag-gets mo naman dito, aking pinupunto, mamen. Paiba-ibaan ako ng estilo, ikaw old school pa din. Tangina, 2025 na, old school pa din. Ano yan? Rapper na katutubo? Yung estilo mo yari sa materyales na nanggagaling sa ninuno. Pag nag-construct katibayan mo, parang gusali o hidamuho. Ito'y liga ng malalakas ang hangin, huwag kang kampante dyan sa kubo. Ano, palay seryoso ba sa round 1? Hanap mo, patawanaban. Marami akong kaya na alam mong di mo kaya tapatan. Kaya kung bumarat, gumawa ng magagandang banatan. Habang yung pagiging isip bata mo lang ang di ko kaya sabayan. Ang ina mo, ha? Oh. Sunod-sunod to, grabe. Tsak luluhod to sa akin. Two-liners sumuntok versus karate. Two-liners lang ang kaya mo, ang bobo ng atake. Ayoko nun. Ang gusto ko, mag-combo ng marami. Ito'y landslide victory. Matatabunan ka o pare. Yung flow ko ay lahar, pero yung sukat pang tsunami. Pero typical to na Pinoy. Merong pauso to palagi. Magpapatawa pa rin sa kabila ng dilubyo na nangyari. Okay. Magpatawa ka na! Okay. Solid round 1. Hindi siya ganun ka-solid actually, sorry. Ramdam ko na kinakabahan niya yung stage pa. Nagpapainit pa lang. Medyo hindi pa siya komportable yung the way nung pag-spit niya. May mga angle din na hindi pa ganun lumalanding kay Manda. Though, ang ganda nung ender niya. Yun yung masasabi ko sa ender niya. Solid na ender yun. Ang ganda niyang tinapos yung round niya. Pero, ang daming bungi sa gitna ng rounds. Tingnan natin round 1 ni Manda Baliw. Yo! Natupad mo nga yung pangarap mong makasakay sa eroplano. Naiwan ka naman. Bantanga. Wala ka nang views. Di ka pa kagalingan. Sakit ka pa sa ulo ni Enigma. Pagtapos nito, talagang ban ka na. Isa buhay. Sino pa ako para dito isali? Sabi ng iba, pang balanse, pang puno sa bakante. Si Enigma ata walang magawa eh. Tingin man ng marami ang magkampiyon, imposible na mangyari. Huwes! Ang kauna-unahan joker na magkakatitulo. Ako makakadali. Ito'y sampal sa mga di naniniwala at maliit ang tingin sa komedyante. Kaya mga hurado, iboto nyo ako para hindi ako mapahiya. Flip top game! Another Bisaya in the city. Mapapahiya kayo sa amin, tol. Ang ina nyo, mga Bisakol, ginagawa nyong suntukan yung simpleng basketball. Ayon sa history, ang mga taga-Lapu-Lapu ang unang mga Bisayang traidor. Kasi gusto lang naman makipagkaibigan, pero pinatay at ninakawan nyo si Magellan. Gusto lang naman niyang umiskor. Kaya pagtingin namin sa inyo, small. Patulong, kargador, utusan, tindero, tigahalo ng simento, bato-bato, mga mukhang boksingero. Jologs pumorma, di marunong tumerno, geng-geng. Dapat sa mga katulad yung Bisaya, di na pinapapasok sa SM. Ignoranting eng-eng, mga taong isla. Ignoranting eng-eng, mga taong isla. Kumakantot ng saging, Si Manda pala yung una nagsabi nun about dun sa puno ng saging.
ignoranting eng-eng, mga taong isla, kumakantot ng saging. Kumakantot ng saging, pinagjajakulan yung ita. Nakakahiyang lahi, hindi ba? Huwag nga kayo dito sa Manila. Sa lungsod namin ay panira, ayaw namin kayong bisita. Wala kaming respeto sa mga rapper na walang kalye sa katawan. Kay Bitrom yun na linya. Pero mas masakit pag sinabi ni Manda na wala kaming respeto sa mga hip-hop na galing probinsya. Nagsimula to nung sinabi niyo uubusin yung Tagalog. Masyado kayong maangas. Kaya pasensya kung ako'y magtutunog bayas sa unang salaan, mga dudong. Balik sa Mindanao at Visayas, tatanggalin namin mga Bisaya para mga katulong na pinalayas. Ito yung tipong kahit walang ginagawa, mabubwisit ka kasi pang-asar yung muka. Masyadong annoying, tas galawan, sobrang OA. Bilugan yung muka, tas ang laki ng bibig at mata, parang nagsasalitang orange. Pag ganito yung mukha ng driver, kahit di mo ko ginit-git, tayo'y magro-road rage. Antipolar renaissance! Last December... Diyan din pala na na uso yung... Nag-trending yung road rage na na parang nagbarilan sila eh. At alam ko ito yung mga panahon na yun eh. Last December, tinanggihan mo daw mag-ahon. Talaga ba? Dapat tinanong mo si Ahon kung gusto ka niya. Ayaw ka talaga dalhin ni boss dito sa Luzon, kapatid. Natatakot lang si Enigma na baka pagpasok mo sa airport, dumura ka sa sahig. Ina mo, Enigma, na-late pa. Iniwan ng eroplano. Banta nga talaga to. Bugok. Yung TF mo, kulang pa sa pinambayad sa rebook. Tumambay pa kasi sa parking lot. Tangina, napaka-bobo. Akala niya siguro, pag aalis na, tatawagin siya ng piloto. Ban! Tara na, Ban! Aalis na tayo, Ban! Kala mo ganon. Pero congrats! Nakapag Manila ka na. Sana maging memorable sa'yo to, Ban. Mamaya sa labasan, bugbugin na yan. Ipapasyal kita sa Kamaynilaan. Relax ka lang dyan. Papakainin ko to ng Diwata Pares para sumakit yung tiyan. Dadayo tayo sa tundo kung san mababait tambay sa daan. Matapos kang saksakay ng walang dahilan, nagsosorry naman. Magnanakaw tayo ng Shih Tzu sa subdivision. Yung aso ikaw magdala. Sabay tatawag ako ng barangay king ina ka. Pag tinanong kung kasama kita, sasabihin ko, hindi kita kilala. Ngayong mahal na araw, manonood tayo ng nagpepenitensya, pare ko. Sabay itutulak kita sa gitna para hampasin ka ng latigo. Pupunta din tayo sa Paseco, sa lugar ng mga adik. Tas iiwan kita sa iskinita para mapagkamalang kang asset. Habang ikay binubugbog, bibidyohan kita para may pang-reels ako. Congrats, magkaka-million views ka na ikaw ang dahilan tang ina mo. Hanggang magmakaawa kang umuwi na sa harapan ni Enigma. Anong mas wild kayo sa Cebu? Mali ka. Welcome sa gubat ng Manila. Ayun, sorry pero alam ko maraming fans si Ban dito. Pero round 1 bibigay ko kay Manda Baliw. Mas lumalapag yung punches niya, mas epektibo. Mas epektibo. Ang nakita kong kaibahan kasi nila, si Manda Baliw, nag-stick siya sa style niya, while si Ban, parang binrake niya yung style niya na nakita ko tinatry niya magmalalim eh. Though experimental pa lang yung ginagawa niya. Pero binrake niya yung style niya. Parang lumihis siya. While si Manda Baliw nag-stick dun sa style na komportable siya. And kaya mas effective niya na e-execute. Yun, mas epektibo si Manda Baliw, though hindi siya pataas eh. Steady lang siya, flat. Pero epektibo pa din. Wala siyang climax, yung ender niya sakto lang din. Pero mas natripan ko yung round 1 ni Manda Baliw.
Kaya kay Manda Baliw ko bibigay yung round 1. Shoutout sa mga bagong pasok dyan, kay Bigas Balls, kay Mia Chan ng Legazpi, kay Primitivo 123 Kadungog, kay Mark Malabanan at kay No Fur. Good morning daw. Good morning sa inyo dyan, mga bagong gising. Bangon na kayo. Pakinggan natin round 2 ni Ban. Angin na, yung mga Bisaya daw pag nagbabasketball parang nagbo-boxing. Huwag ang feeling cool. Ikaw nga yung kanal ginagawa mong swimming pool. Ba? Pangit mga dagat dito Angin na, puro jokes, walang bars na at damage na na-inflict. Di daw ako nakapag-check-in kaya na late. Sinadya ko yun para magalit yung in-check. Check-in, in-check. Angin na, galing yun kay Mista. Ninakaw mo lang yun kay Enigma yung Round 2 game. Ano ba yun? Ano ba yung round 2 to? Alam nyo bang, yung tricycle niya may blue na ilaw na kinabit sa gitna. Pag sumakay ka, putang ina, magiging creeps ka bigla. May nagbayad ng 20, sabay para. Siya'y tumigil sa pagmaneho. Sabi niya sa pasahero, di mo ba kukunin yung sukli mo? Maraming salamat, iho. Pangbigas ko na to, ilang kilo. Nandahil sa blue na ilaw, akala sa 20, 1,000. Tulog ka ba? Ha? Diyos ko gising, men. Akala niya sa 20, bigas na. Ano yan, BBM? BBM mindset ang puta. What a batak. Dapat pala pangalan mo, Manda Bangag. Wala kang palag, wak ka pa brad, ako ang mas malakas kahit san malapag. Bang lagapak at tama agad sapagkat walang takas sa kada atak. Hindi mo na malaya na pagkawalan na para ba tumama sa mga mata ang bala na pagkawalan. Joke lang. Joke lang. Parang kinabahan na si Manda. Tinigil ko yung pagratrat at binigyan ka ng tsansa. Pansin nyo, pag nangengkoy siya, yung kalaban ginagaya, kaya tinigil ko yung flow kasi hindi na yun kaya. Okay. Puro jokes, tangina mo. Di na yung kaya. Tanda niyo yung battle na ni BR? Distract to si brother. Sumayaw-sayaw kasi nag-choke. Ayun, nagulat siya sa counter. Inulit niya yung tactic kay Mirage. Kaya pa na-stutter din yung master. Buong round niya, nakayuko ka. Ang daya mo sa battle. Nagrason pa sa comment. Masakit lang daw yung likod niya. Tanginang clown to, kung masakit talaga yung likod mo, dapat nakayuko ka din kapag round mo. Diba? Ganto, lapit mo ng konti sa aking bibig, mamen. Diba? Walang pinagkaiba. Yung bars ko, dinig pa din. Tangina, nabash ka na nga sa battle nyo ni Batang Rebelde, di ba? Pero di mo tinigil pagiging makitid ng isip iba. Nahihigitan niya yung enemy niya pag nag-iirita. Mahiya ka sa mga tao at sa tropa mo na iniimbita ang mahal ng ticket. Di mo naisip baka magsisi sila. Hayaan mo ko mag-perform na maayos habang kinikitil kita para mas lalo masulit yung ticket nila. Wala kang ganyan. Ang ina mo. Tricycle driver. Solid yung flow tsaka multi ni Ban. Pero nag-expect pa ako na mas pag maganda yung flow mo tapos maganda yung rhyme scheme mo. Ako mas nag-expect ako na mas magandang ender yun sa pinaka punchline doon. Versus fruit vendor, magkakaalaman na kaagad. Pareha. Tricycle driver versus fruit vendor, magkakaalaman na kagad. Parehas kami maitim ang balat kasi nga sa araw nababad. O parehas kaming pumaparehas, para sa akin yan ay maangas. Pero sa battle rap, panay lang distract, di mo kaya lumaban ng patas. Tangina mo. Dirty fighter, kadiring rapper, tong si Manda Baliw. Kaya pala pangalan niya tugma sa yak tsaka ew. Puro wak na aliw, panay generic ka lang gago. Ang rumi mo maglaro, nakakabwisit yung tula mo. Kaya kitang talunin na walang daya, parang si Sixth Street tarantado. Sa kamay ng isang Bisaya, ikay malinis, trinabaho, katulong bars, bitch. Round 2.
Ni Ban. Parang ganun pa din. Mas dito, mas naging dry. Ang problema dito, parang ang bagal nung niya, ang bagal nung round niya. Parang ang tagal nung setup. Tapos minsan walang punchline eh. Do maganda yung flow niya pero punchline yung parang punchline yung hinahanap ko. Kasi kalaban niya si Manda Baliw. Nagwa 1-2 punch yan ng mga jokes. And nakita naman natin nung round 1 ng effective nung mga 1-2 punch niya. Do may mga may mga sumasablay pero mas madaming tumama. Yun, tingnan natin round 2 ni Manda Baliw. Nakakatawa talaga magtangkoy sa mga Bisaya, Nagtangkoy pa, hindi ko naman maintindihan. Putang ina, parang siguro yung talas pero papapam. O sige, susundin kita. O sige, ganito. O sige, gaganto ako sa round 2, Nagsasayaw-sayaw. Hindi ba pwedeng masaya lang? Gusto niyo akong lagi malungkot? Ano yon? Pagbabattle ako, kayo masusunod? Hindi pa, nakaganito lang, hindi ba pwedeng masakit yung likod? Tangina, si Enigma nga, hindi yung pinapansin. One time, nagtanong ako sa kanya, Boss, anong pwede kong i-improve? Sabi niya, Manda, bahala ka sa mga anong gusto mong gawin. Pasensya na kayo kung walang baliw na matino. Mga Pilipino, naging sensitibo ang anyo. Hindi ako nandidistract, gago. Naging iyakin lang kayo. Ooh. Tanginang mga baguhan to, ang yayabang, feeling mga relevant. Sa guest room, mga lakad ng lakad, kala mo mga maintenance. Nung kami baguhan nila Saki at Rap, tahimik lang sa Gedli at humble humarap. Eto mga ganap na ganap, gala ng gala sa venue, daig pa mga flip-top stop. Dami na niyang battle, pero di pa rin nare-remember. Ang sumikat lang na linya sa'yo, sir, ay yung hindi kayo sikat ni Cancer! Ano bang goal nyo? Magpasikat? Eh di sana nag-vlog ka na lang, master. Tas content mo, katangahan, parang mga bobong prankster para pag-usapan ka bilang pasikat na ban, parang yung Russian vlogger. Ha? Hindi ko gets. Bilang pasikat na ban, parang yung Russian vlogger. Pasikat na ban? Alam nyo pa si Vitalis. Yun yata yun kasagsagan din ng issue ni Vitalis. Vitalis ba? Basta yun yung nakulong. Ban, parang yung Russian vlogger. Okay. Alam nyo pa sa Cebu, magpuprutas tong si Tanga. Kaso madaya, para bumigat yung kilo, sinasama yung sanga. Tapos sasabihin mo, marangal na trabaho, nanggugulang ka. Inuuod na yung abukado, binibenta mo pa! Langiya ka, wala kang kagaya. Di ba galit ka kay Badang, tapos nagpo-promote ka ng papaya? Sa gawain mo, di malabong makarma, di na ako nagtaka. Kaya ka iniwan ng asawa mo, ulam nyo lagi mangga. Hiwalay na kayo? Wala ka na kasama magtinda? Eh paano? Binubukbuk mo pag di ka nakakaubos ng pinya. Galit ka sa nag-wordplay ng Nadine Lustre. Aking napansin. Nagsimula ba yon nung narinig mo yung angel na naluklok sa scene? Eh madali lang yung intindihin kasi yun ay mga aktres na si Catherine. Babalaan kita, puro ka paninita. Bakit dalhin ka niyan sa panganib ban na parang Angelica? Paparusahan ko tong pastar na feeling, main man, dusa ka ngayon. Main man, dusa ka ngayon. Oo nga, tangina. Ang pangit nga pala ng mga ganon. Tama na. Pero ito hindi ko malimutan. Nung laban yun ni Nathan, nirime mo yung siksik fucking gun sa chick fucking gun? Tanga ka! Huwag ka nang magpaliwanag. Chick fucking gun. Panis yung mga gun bars ni price tag. Bobo, sinigaw pa ng todo. Boss, okay lang yon. Minsan sa liga, kailangan din natin ng mga bobo. Wala akong masabi, ako nahihiya sa'yo. Ang nakakainis doon, sa Ramolo, champion yung mga ganito.
Pero ano naman kalakasan ni Ban? Puro lang to ganto, puro lang yang ganyan. Ulul, wala akong pake sa kung anong kaya mong gawin. Sa mga kaya kong gawin, dun lang ako nakatingin. Puro ba patawa? Joker nga ni. Pero kaya ko din mag-set. Puro ba patawa? Joker nga ni, pero kaya ko din magseryoso man. Kung gusto mong bumalik ako sa pagiging gagi, malagpasan ko lang tong ban, babasagin ko yung MP parang mauwi na ng trip. Kaya ko rin magpaka-gangsta shit kung gusto nyo paligo ako ng blood yung creep. Bago yon, ito muna yung aking babalahan. Wala akong pake kahit gunban man. Pupunutan kita, di ko nabubuhayin yan. Simulan mo na tumakbo pag narinig mo na yung aking chick, chick, fucking gun! Pag inabot... Pupunutan kita, di ko nabubuhayin yan. Simulan mo na tumakbo pag narinig mo na yung aking chick, chick, fucking gun! Pag inabot ka nito, you're fucking gone. Yun, fuck. Round 2. Eto siguro, dikit tong round 2 para sa akin. Bilangan na lang ng moments para sa akin. Mas maraming naging effective na moments si Manda Baliw para sa akin. Preference ko, round 2 bibigay ko ay Manda Baliw. Mabagal din yung umpisa ni Manda Baliw pero nabawi niya sa ender niya. While si Ban parang ang dami niyang parang yung matagal na mahabang setup. Kay Manda Baliw tinatry niya mag 1-2-1-2 pero hindi masyado naging effective. May mga sumusundot na konting spark tas sa bandang dulo nabawi niya. Maganda rin mga antics niya na na benta. Yun. Grabe. So far 1 and 2 kay Manda Baliw pero dikit. Di ko alam yung vibe nito pagdating nung live. Pero ngayon sa replay sa replay ko binabase yung opinion ko. Tingnan natin round 3 ni Manda Baliw. Ni Ban. Round 2 game, or round 3 game. Halos lahat na nakalaban nito, sinabihan na ng, ang pangit ng asawa nyo. Grabe, Hanip. Ang pangit ng asawa nyo, mas maganda yung asawa ko. Grabe, kumanglait. Ipagpalagay natin na tama ka. Pero ang tanong ko bakit? Bakit mo nilalait yung mga kapwa natin pangit? Hindi porket maganda yung asawa mo, manlalait ka na gago. Di yan natin kinagwapo. Tsaka kahit pag-aano, kaganda magiging asawa natin, pangit pa din tayo. Tangina, sasabihin mo, gwapo ka, ulul. Ang itim-itim mo nga eh. Pero may maganda siyang asawa na pinipili siya palagi. Kasi magaling ka magpatawa. Mag-isip-isip ka pare. Wala sa mukha, kundi sumaya ang pinakamithiin ng babae. Tama? Tama. Umamin ka, walang yaka. Kung di ka lang joker sa flip-top, hanggang ngayon, wala ka pang asawa. Kung yung estilo mo, horrorcore, tapos seryoso ka bumara, single ka pa din hanggang ngayon, matutulad ka kay Plasma. Tingnan. Diba? Single ka pa din, oh. Single pa yan. In other words, nagkaroon ka ng asawa kasi puro jokes lang ang kaya. Sinalba ka ng kababawan kasi di ka marunong bumara. Patawa lang pala kaya, palpak, basic yan at lame. May maganda na asawa but not married to the game. Ha? Kaya ano bang ikinalamang sa akin ng rapper na to? Hanggang jokes ka lang tarantado, well-rounded ako. Tsaka di ka ganun kalakas magpatawa. Huwag kang OA tanga. Joker ka na nga lang, may joker ka pa. Hindi ka tunay na makata. Panay patawa ka lang. Walang kaalam-alam. Panay Parang parang kanina pa ina-angle ni Ban na puro patawa lang si Manda Baliw. Parang 1 and 2, parang lang yung angle niya na eh. Tapos ngayon, inulit niya sa 3.
tunay na makata, panay patawa ka lang, walang kaalam-alam, panay barang magaan, market niya, baliw-baliwan, target, bata lang naman. Kaya ngayon ay kayo na ba na parang akat at badang? Oh, market, baliw-baliwan, akata, target, bata, badang, naban, pakyo, pa-share-share pa to sa Facebook ng poster namin. Tapos yung caption, Mandabi versus sino ba yan? Tangina. Loko, iba ka. Sumikat ka lang ng konti, wala ka ng modong dinala. Babala lang, wag mayabang, handa po kong kumasa. Ingat ka sa mga biro mo kung di mo ko kilala. Oy, pa, wala sa'yo eh. Patawa ka na nga lang, mingaw pa kayo. Ha? O, hindi ako kilala. Kaya niya ako sinali ng isa buhay. Ikaw kilala ka na pero hindi ka pa kinikilala na mahusay. Speaking of isa buhay, eto na. Hindi ako nag-chat para sumali. Si Boss Arik ang nagpilit sa akin. Ikaw sumali ka kasi akala mo ikaw magkakampyon, mahangin. Kaso real talk, hanggang pangarap lang hinahangad mo na tropeyo. Hindi tayo magcha-champion, malalaglag tayo pareho. Hindi tayo magcha-champion, Manda! Sana matuto ka na. Parehas tayong malalaglag pero mauuna ka. Wala akong plano magkampiyon, but always ready bumangga. Ikaw X na sa elims kasi dehins ka banta. Sa unang beses kong pagsalang, hindi to AJ nakata. Panoorin nyo kung magkampiyon ng hindi sinasadya. Solid. Yun. Round 3 ni Van, mabagal yung umpisa pero bumawi sa dulo. Like, so far, ito yung best moment ng buong battle. Tingnan natin, round 3 ni Manda. Game! Bawi, bawi. Game! Bawi! Ban! Tang ina mo! Hindi tayo magcha-champion! Oo, alam ko! Nagyayabang pa ang putang ina. Malalaglag tayong dalawa. Mauuna ka! Sigaw! Nagpapakilala ka? Nagpapakilala ka? Wala akong pake sa'yo, Repa. Hinahangat ko yung Bisaya, yung isang Bisaya na makapalitan ng letra. Gusto ko yon, yung Bisaya na nagpauso ng bagong meta. Yung tipong itsura pa lang halata na kumakain ng kadena. Enigma, ilabas mo si Direkta. Sino yan? Yo! Game! Makinig kayo. Naalala ko yung ginawa ni Plaridel kay Bagsik, ni Castillo kay C9. Di ko yung makakalimutan. Tinolerate yung crowd na kapag Manileño kalaban, tulugan. Kahit tayo nagbuburdagulan, hindi namin nagawa yan sa inyong mga Tagalog fan. Kayo'y tanggap kahit pagharap nyo plastikan man. Papalakpakan! Kapatid namin, habang pinapalasubas ko, walang personalan ha, gantihan lang. Papaliwanag ko lang ating kaibahan. Kaya ka lang naman naging paboritong joker sa Kabisayaan kasi yung mga tao doon mababaw kaligayahan. Kaya pala best crowd. Kasi magsalita ka lang doon ng sipon, tawanan mo eh. Baka nga pag lumapan ako doon, tapos nag-intro ng sa kaliwa, saka, hindi pa tapos, nagpapalakpakan natin. Market mo lang Bisaya. Ako, bata, matanda, tomboy, bakla, hip-hop o metal. Pipe, bingi, rapper o hindi, nagkiklik sa lahat, parang remote na universal. Tapos lalabanan mo ako sa Luzon, iba humor ng tao sa amin. Pag nakornihan sa'yo, sa comment section, tanggalin na yan, huwag na yung palabanin. Tinapat ka sa pangmasa, matik tong deads. Lamon sa akin tong ban, tingin ko lang sa'yo breads. Urbano,
Ako ang iyong dead end. Gusto mong maging alamat? Gagawin kitang kwento. Urban legend. Bugok kayo ni Piste. Sa imong level pa ako nadao. Urban legend. Gusto mong maging alamat? Gagawin kitang kwento. Urban legend. Bugok kayo ni Piste. Sa imong level pa ako nadao. At masasabi mong Bisaya lang talaga kaya mo ngayong nakatapat ka ng siraulong Tagalog. Alam niyo ba, wala akong maanggal kay Van. Kung tutuusin, lugi ako dyan. Oo, meron siyang 20 plus battles sa Cebong hindi ko maintindihan. Ang napansin ko lang, yung boses mo pang konduktor. Karindi ka. Yung tuyo, bibig. Yun lang. Ang napansin ko lang, yung boses mo pang konduktor, karindi ka. Tapos pangalan ng grupo niya, Shaman. Yung kasya sa jeep nila. Speaking of jeep, pagtapos ko sa Mirage, tunog kotse na naman, wag niyo akong paandaran. Binaliw ko kayo. Talagang masisiraan, di na makakausad tong van. Ako puputol sa yung karera. Di na makakausad tong van. Ako puputol sa yung karera. Mapapasubo sa sakyan. Tangina. Kanina pa ako nag-wordplay Unang gayo, unang talo, memorable kaganapan. Sama-sama na lahat, bata. Ako'y magulang mong mayaman. Gagawin kong Ingrande Binyagan. Pag nabigo ko tong Bisaya, tawag doon, Bisayang. Ba't kasi nag-isa buhay ka pa? Mag-harvest ka na lang ng prutas, kuya. Total doon, madali mo lang masusungkit yung titulong isa bunga. Anong dark horse? Huwag mo akong hamakin, bagkus kilalanin mo muna. Ako'y lobo na nakatago sa balat ng tupa. Sa kaliwa, sa kanan, sa likod, sa harapan. Saksi kayo sa unang humandusay. Buong taon gagawin kong makulay at lahat kayong kasali ay palamuti lang sa kwento ng aking isabuhay. Okay, round 3 ni Manda Baliw. Ganun pa rin yung style niya. Ito yung hirap sa style ni Manda Baliw. Flat, straight out flat siya from 1, 2, 3. May konting spark siguro sa gitna. Pero ito yung mahirap pag kasi minsan yung ibang MC mas nilalakasan nila sa third round. Tapos yung kay Manda Baliw, comedy na flat pa din. Mas na-overshadow. Pero yung kay Ban, yun, umarangkada siya sa round 3. Though mabagal din yung umpisa ni Ban. Pero yung round 3 ibibigay ko kay Ban. So 1 and 2 kay Manda, round 3 kay Ban. Sobrang dikit nung nakuhang rounds ni Manda, while yung round 3 ni Ban malinaw na kanya yun. Kung ibabase ko sa judging criteria ko, ang nanalo para sa akin sa battle na to is si Manda Baliw. Yun, pero alam naman na natin kung sino yung nag-advance sa battle na to, sa tournament. Gets ko ba't nanalo si Ban dito dahil baka alam mo yun, mas tumatak sa mga judges yung moment na nakuha niya sa round 3. Na moment of the battle yun, ng buong battle. Kasi ang defining moment, ang pinakamagandang moment na nakuha ni Manda Baliw para sa akin is yung packing gun na ender niya sa round 2. Tapos yung moment ni Ban na yung ender niya sa round 3 yung di sinasadya. Kung kukumparahan mo sila, mas malakas yun yung ender ni Ban. Kaya yun siguro yung dahilan but si Ban yung nanalo. Tsaka iba yung dating niya sa iba yung tandaan nyo, iba yung dating ng live judging sa replay judging. Tingnan natin kung anong boto ng judge. Second side 14. Ban versus Manda Baliw, mag-i-ice pang beses para sa kanila pareho at para sa laban niyo. Sana na-enjoy niyo lahat. Panalo at makakaharap ang mananalo sa Cripply vs MP3. Boto ng Horado, 5-0. Mag-ihay tayo lahat. 5-0. Wow. Sweep pala siya.
ang expect ko dikit na na battle to. Well, okay. Gets ko. Naman, understandable naman ba't si Ban yung nanalo. Pero sa akin, sa criteria ko, tsaka sa replay ngayong detailed na natin napapanood, para sa akin, si Man W yung nanalo sa opinion ko, sa subjective na judging ko. Yun, may nagtanong, anong masasabi mo sa mga judge na binabasihan ang pag-judge sa MC based sa kanyang previous performance? Tinatanong ni Kyle Justin Acevedo. Ako hindi, pag ako nag-judge, hindi ko binabase sa previous performance niya. Binabase ko sa kung ano yung magiging performance niya sa mismong battle at sa magiging performance ng kalaban niya. Ang mahirap dyan ang mga bumabase sa previous performance ay yung crowd at yung mga fans na nag-e-expect dun sa mismong MC na yun. Kung malakas yung previous performance niya, natural na mas mag-e-expect yung crowd, yung mga fans, na mas malakas yung ipapakita niya ngayon. And sila na rin mismo yung madi-disappoint kung hindi niya nahigitan yung previous performance niya. Yun yung masasabi ko dun. Pero ako, pag nag-judge ako, kung ano yung papakita niya sa battle na yun, dun ko ibabase yung magiging boto ko. So yun lang. Good luck kay Ban sa parating na second Vuelta Balentong this Saturday. Bukas daw sabi dyan. Pero yun, good luck kay Ban, and salamat sa mga nanood ng live. Salamat sa mga nanood nito sa uploaded version. Ingat kayong lahat dyan, and peace out.